Ngayong araw ay makakasama natin sina PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr., AFP Deputy Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan, at DBM Acting Secretary Rolando Toledo upang bigyan tayo ng mas detalyadong impormasyon tungkol sa kanilang budget sa ilalim ng General Appropriations Act para sa taong 2026 at ang kanilang mga programa. Magandang araw po sa inyo lahat. So, magandang umaga po. Ngayong umaga, gusto kong magsimula hindi sa politika, hindi sa debate, kundi sa pagkilala. Pagkilala sa ating mga bayaning sundalo, pulis, bumbero, jail officers, Coast Guard at lahat ng military and uniform personnel. Na kahit pagod, puyat at kahit may pamilyang naiwan sa bahay, ay patuloy pa rin ang serbisyo para sa ating inang bayan. Alam po namin ang sakripisyo ninyo. Alam namin na walang time out ang panganib. Na habang ang bansa ay natutulog, kayo ang gising. Habang ang bayan ay ligtas, kayo naman ang nasa unahan ng panganib. Kaya malinaw po ang mensahe ng Fiscal Year 2026 National Budget. Nakikita namin kayo, naririnig namin kayo, at hindi namin kayo kailanman kalilimutan at pababayaan. Sa 2026, sisimulan na ang unang tranche ng pagtaas ng base pay ng military at uniform personnel, alinsunod sa Executive Order Number 107. May malinaw na pondo para dito, 21.7 billion para sa unang tranche sa base pay adjustment, 15.4 billion naman sa aktibong serbisyo at 6.3 billion para sa pension obligations. Ibig sabihin po nito, hindi ito sinulat lamang sa tubig. Ito po ay sigurado at may nakalaang pondo. Kasabay nito, itinaas ang subsistence allowance sa 350 kada araw simula January 1, 2026. May kabuuang pondong 71.1 billion na inilaan para masigurong tuloy-tuloy ang dagdag benepisyong ito. Alam po namin na ang pagtaas ng subsistence allowance ng ating mga MUPs ay hindi luho, hindi pabor, kundi isang matinding pagkilala. Pagkilala na ang lakas ng loob ay kailangang may sapat na lakas ng katawan. At pagkilalang ang nagbabantay sa bayan ay dapat may sapat na pagkain at nutrisyon sa araw-araw. Ang hindi lang po ito usaping dagdag sa sahod at allowance. Kasama rin po sa 2026 national budget ang pagpapalakas ng hanay ng ating mga naglilingkod. Para sa 2026, 4.06 billion ang inilaan para sa karagdagang 10,077 military at uniform positions sa iba't ibang ahensya ng gobyerno. Mga posisyong nagpapagaan ng bigat ng trabaho at magpapatibay sa kakayahan ng ating hanay na tumutugon sa panganib at sakuna. So kabilang dito ang 1,358 bagong posisyon sa Armed Forces of the Philippines, 2,000 sa Philippine National Police, 2,000 sa Bureau of Fire Protection, 2,000 sa Bureau of Jail and Management and Penology, 1,000 sa Bureau of Corrections, at 1,719 naman sa Philippine Coast Guard. Ang mga posisyong ito ay hindi basta numero. Ito ay karagdagang kamay, karagdagang lakas at karagdagang proteksyon para sa bayan. Alam po namin hindi nasusukat sa pera ang serbisyo ninyo, pero tungkulin ng gobyerno na siguraduhin hindi kayo napapabayaan at ang sakripisyo ninyo ay may malinaw na pagtanaw ng pasasalamat. Ang mga pundong ito ay malinaw ang pinanggagalingan, malinaw ang pupuntahan, diretso sa kapakanan ng ating MUPs at ng inyong mga pamilya. Dahil ang tanong ay simple lang naman. Paano ka nga naman magsisilbi ng buong tapang kung ang sarili mong pangangailangan ay napapabayaan?
Sa budget ng 2026, malinaw ang sagot ng pamahalaan. Ang naglilingkod ay aalagaan. Ang nagbabantay sa bayan ay bibigyan ng sapat na suporta. Sisiguraduhin ng gobyerno na may likurang kayong masasandalan. At sa puntong ito, mahalaga ring linawin ang ilang aligasyon na lumalabas po. Hindi po totoo ang mga sinasabing maaantala o maapektuhan ang salary increases at retirement na benefits o pension ng ating military at uniform personnel. Ang sinasabi pong naalis umano sa personal services requirements sa ilalim ng unprogrammed appropriations ay hindi po literal na tinanggal o kinansila. Ang halagang iyon ay para sa subsistence allowance increase ng mga MUPs at nilipat lamang mula sa miscellaneous personal benefit fund patungo sa kani-kanilang agency budget. So ang hakbang na ito ay bahagi ng patakaran ng pamahalaan na ilagay ang mga regular na benepisyo sa mismong ahensyang nagpapatupad upang ang paglabas o paglalabas at paggamit ng pondo ay diretso, mas mabilis at malinaw. Ikalawa, ang salary increases ng mga kasalukuyang kawani ng gobyerno, mapa-civilian employees man o uniform personnel, ay nakapaloob na po sa budget ng kanilang ahensya. Hindi ito tinanggal, hindi ito ipinagpaliban, at hindi maapektuhan ang sahod ng mga kasalukuyang empleyado. Ikatlo, kaugnay po ng pensyon ng uniform personnel, malinaw po, hindi ito apektado. Ang posibleng maapektuhan lamang po ay ang mga bagong magre-retire na saklaw ng optional retirement. Ngunit nais pong linawin ng DBM na ang pamahalaan ay may special purpose funds kabilang na ang miscellaneous personal benefit fund at ang pension and gratuity fund upang matiyak na may sapat na mekanismo para tugunan ang mga karagdagang pangangailangan ng ating MUPs kung kinakailangan. Ulitin ko po, ang mga pondong tinutukoy ay hindi binawasan. Iniayos lamang po at inilipat sa mas angkop at mas direktang budgetary allocation. So ang DBM ay nanatiling nakatuon sa pangangalaga ng kapakanan ng mga lingkod bayan at sa responsible, malinaw at tapat na pamamahala ng pondo ng bayan. So ito po ang diwa ng 2026 national budget para sa ating military at uniform personnel. May malasakit, may dignidad, at may totoong pagkilala. So maraming salamat po sa inyong serbisyo, maraming salamat po sa inyong sakripisyo, at higit sa lahat, maraming salamat sa tapang na araw-araw ninyong iniaalay para sa bayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Mula po sa sandatahang lakas ng Pilipinas sa pangkalahatan at particular na po mula po sa aming Chief of Staff, General Romeo S. Browner Jr., nais ko pong ipahatid on behalf of your Filipino soldiers ang aming pong pasasalamat sa pamahalaan, sa pamumuno po ng ating Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., sa ating pong mga legislators, ang ating pong Senate at Congress sa pagpasa po ng ating budget for 2026 kung saan po nakapaloob ang mga budget na kailangan ng inyong sandatahang lakas para sa taong ito, lalong-lalo na po sa karampatang pagtaas ng aming sweldo year 1. Ganun din po sa increase ng aming subsistence allowance. Ito po ay hindi lamang sa kasundaluhan, ito po ay para sa lahat ng MUP. Gayon na rin po yung epekto nito sa pensyon ng aming mga retirees. Nais ko pong ibigay ang assurance na patuloy po ang inyong sandatahang lakas na magbibigay, magsasakripisyo para sa ating bayan. Ang aming pong pananaw dito, tulad po ng sinabi ng ating butihing sekretary, ito po ay pagkilala sa napakalaking role ng inyong mga kasundaluhan sa pagbibigay ng seguridad para sa ating bansa.
Ito rin po ay pagkikilala sa sakripisyo namin at ng aming mga pamilya. Ah, dahil po dito, alam po ninyo naman na patuloy na profesional ang Sandatahang Pilipinas at ito po ay patuloy na magbibigay inspirasyon sa amin upang gawin ng mas mabuti, patuloy na mabuti ang aming ang aming pong role bilang inyong kasundaluhan. Maraming salamat po. Okay. On the part of the Philippine National Police, unang-una magandang umaga sa Malacanang Press Corps. Magandang umaga sa ating lahat. Magandang umaga sa Armed Forces. Magandang umaga Secretary Toledo. As well as maraming salamat Yusek Claire Castro sa pagkakataong ito. Unang-una nagpapasalamat ang Philippine National Police sa pag-legislate ng aming pondo, the General Appropriations Act, Republic Act 12314 for the Philippine National Police, particularly sa ating presidente sa pag-aproba, President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. and of course our legislators, the Senate, the Congress, in legislating our needed funds for 2026. And of course, I would like to credit also the good guidance of our good Secretary Juan Victor Junvic Remulla in continuous giving guidance for the Philippine National Police, especially in strengthening the efforts of the Philippine National Police for the peace and order, public safety of our community, and of course, good governance. And our budget for the Philippine National Police have increased by 10% from 205 billion to 226 billion for this year. And rest assured that this budget, that corresponds to the various programs, activities, and projects of the Philippine National Police will be geared towards the building of a safer community and a better police service for all Filipinos. That is ensuring our mantra, bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Maraming salamat po. Para po sa unang katanungan, Alvin Baltasar, Radyo Pilipinas. General Nartates, magandang umaga po. Sir, may nakaschedule na ba kayong oath-taking before the President para doon sa force tank rank ninyo? Since nag-assume na naman si General Torre as MMMDA General Manager. Okay. 4 months ago, I took my oath as the Chief of the Philippine National Police and I was designated by the President as the Chief PNP. Pero merong 4-star, that's why my order was as acting Chief PNP. And with regards to the pending 4-star, it's up to the NAPOLCOM that administers the Philippine National Police. Pagka nag-submit na sila ng recommendation for the promotion sa akin. As of now, starting August 26, hindi ko na inisip yun eh. Ang inisip ko lang is how to handle a bureaucracy under the Department of Interior Local Government consisting of 230,000 PNP personnel plus the needed police services sa 100 million community members. General, So as of now, wala pa akong information about it. wala pang info. Anyway, General, may napag-uusapan na rin yung tungkol sa impeachment. Mukhang February, sinasabing may magpa-file ng impeachment. Pinaghahandaan din po ba ng Philippine National Police yung possible scenarios na pwedeng maganap, ano yung mga ina-anticipate natin ito sa possible impeachment case na The ipa-file? Philippine National Police ay laging handa po for any eventuality, especially management of activities like that. We are ready to ensure public safety and implement relative laws relative to that activity. Ang activity na yan is impeachment and therefore we're gonna secure the place of kung saan magkakaroon ng impeachment and of course secure the necessary activity plus the personality.
And we are ready for that. Follow po, Ivan Mayrin ng GMA7. General Nartates, sir. Sorry, breaking news lang. Naglabas na po ng warrant of arrest laban kay Atong ang isang korte mula sa Laguna, Santa Cruz, Laguna. Hawak na po ba natin ang warrant and when do we intend to serve it? Diyan tayo nagpapasalamat, lalong-lalo na sa media. Napakabilis talaga. True that warrant of arrest were issued against Charlie TVY Ang alias Atong Ang. At na-receive po or kasalukuyang nagko-coordinate po ang ating police dun sa concerned branch 26 of Santa Cruz, Laguna. And we have some of the personalities subject of that warrant of arrest are actually in custody sa Philippine National Police kasi restricted custody sila doon. I think there are about 10 or 11 police personnel who are under restricted custody, and they are now being directed to surrender to the Criminal Investigation and Detection Group. And the others, the dedicated teams of the PNP are now on their way to implement the warrant of arrest. Are we anticipating any difficulty with the service of the warrant? Do we know the whereabouts of Mr. Ang? We have certain procedures in implementing warrant of arrest, hindi lang warrant of arrest at different police operations. This is a implementation of warrant of arrest. Meron tayong procedure and the PNP personnel, all PNP personnel involved are of course mandated na sundin ito at gagawin nila ang lahat para ma-implement. Again, yung whereabouts po ni Mr. Ang, tukoy po natin. Tukoy ang ating warrant of arrest or location of Charlie Atong Ang, different location, and it will be served in those locations. Salamat po. Salamat po. Sunod na katanungan, Tuesday New DZBB. Good morning, sirs. To General Nartates, sir, speaking of warrants of arrest, alam natin may mga warrants of arrest din yung iba pang kilalang personalities. Naitanong ko po ito kahapon kay Secretary John Vic Remulla pero mas maigi raw na kayo po ang makasagot. Ano po ang mga action ngayon na ginagawa ng PNP para maipauwi na sa bansa o madakip nyo na o maaresto ito pang ilang personalities like former Director General Gerald Bantag. Sabi ni Secretary John V. kahapon na mataan ito sa Cordillera Administrative Region. So ano po ang nagiging hadlang para siya ay makuha po ninyo? Of course, sinabi ko nga may procedures tayo in implementing warrant of arrest. Hindi naman basta-basta pag may information pumunta dito sa isang lugar, susugod kagad tayo. Our operation should be deliberate at inaayos po natin. For example, citing the warrant of arrest against General Bantag, actually hindi lang siya ang na-issue ng warrant of arrest. There are 4 more or about 4 co-accused dun sa kaso na yon. In fact, when I was the regional director of NCRPO, 2 among those personalities under subject of warrant of arrest na kasama ni General Bantag ay naaresto natin dun sa Lipa City and even shoot himself. Kaya namatay. And they are from Mindoro. So, sinaside ko na yung lugar. We are hot on the tracks on those covered by warrant of arrest. Not only Bantag, but there are, as of now, meron 200,000 plus covered with warrant of arrest, wanted person. And for this year, for 2025, about 110,000 ang naaresto ng ating PNP. So gumagalaw po ang ating PNP. Soon, day after day, week by week, month after month, di po natutulog ang ating police para implement po ang warrant of arrest to serve justice. Yes, sir. Another warrants of arrest din po dito kay, alam natin mahirap yung pagpapauwi dito po kay ex-representative Zaldico. Kailangan po ng masalimuot na proseso daw po yan. How about dito kay Attorney Harry Roque? Ano na po ba ang ginagawang aksyon ng PNP? O ano yung coordination ninyo with other agencies para mapabilis yung kanilang pagpapabalik dito sa Pilipinas? Okay.
We have other partners, stakeholders, especially the international partners natin abroad. Meron tayong international police and others to help us. Meron tayong MOA, understanding with them for implementation of warrant of arrest. At ito po ay umaandar. Once na makita natin kung pinpoint exactly kung nasan sila and gagawin po natin na makuha sila. And of course, by due process. Yes, sir. So far, sir, ano po ang update doon sa coordination nyo with the international partners? Mayroon na ba silang information about the locations of these personalities? As of now, wala pa po. Thank you, sir. Salamat po. Susunod na katanungan, Ann Soberano, Bombo Radio. Sir, good morning. Sa AFP lang po, sir. Batid ko po na alam ng Armed Forces of the Philippines na magtatapos na po sa 2027 ang AFP Modernization Law. May malinaw na po bang panukala ang Armed Forces of the Philippines para sa susunod na modernization program? At hindi pa po ba tayo nahuhuli sa pagbuo nito, sir? Lalo at mainit po ang issue sa ating soberenya. Batid po ng Armed Forces of the Philippines na malapit na pong matapos ang kasulukuyang batas na siyang nag-cover ng ating AFP Modernization Program. Ngunit meron po itong prosesong pagdadaanan sa gawi po ng Armed Forces of the Philippines. Kami po ay handa. Nagbibigay po kami ng technical advice sa Department of National Defense at iba pa pong kagawaran ng ehekutibo at legislatura dahil kailangan po ito ng batas. Rest assured po, ang Armed Forces is always ready with our proposals po para sa anumang pong pagbabago o pagpapabuti pa ng susunod na AFP Modernization Program. Thank you po. Sir, sa dami pong banta sa regional security, sapat po ba ang ginagawa ng AFP para kumbinsihin ang Kongreso na pabilisin po ang bagong modernization law? Sa nangyayari po ngayon, palagay ko po ay sapat. Nakita nyo naman po sa budget po ng 2026, meron pong 40 billion allocated po para sa AFP Modernization Program. Bukod pa po dito yung pong 50 billion na unprogrammed para po sa modernization. So sa katanungan nyo po kung sapat, dahil nag-a-action po ang ating mga mambabatas, sa palagay ko po sapat. Sir, last na lang po. May critical, may mga timeline na po ba tayo at draft or proposal para doon sa public roadmap mula po sa AFP? Can you share to us, sir, kung ano po yung mga draft proposal po para sa modernization law, panibagong modernization law? Sa ngayon po, patuloy pa lang po ang pagre-review ng current modernization kung ano po ang napatupad. From there po, titignan po ang security landscape kung ano po ang mga pagbabago simula nung binalangkas at na-aproba ang kasalukuyang AFP Modernization Program. And then from there, dun po tayo magkakaroon ng pagre-revisa ng mga programa. Kung ano man pong kapabilidad, bagong kapabilidad ang kailangang i-develop ng inyong sandatahang lakas upang mapatuloy po ang pagbibigay ng tamang seguridad para sa ating mga mamamayan. Okay, thank you, sir. Salamat po. Sunod na katanungan, Samuel Medanilla, Business Mirror. Hello. For Sir Romel lang po. May recommendation po kaya na include yung AFP Modernization Act sa priority legislation ng Marcos administration? Sa AFP po. Patuloy po na sa nakikita namin ang malaking suporta ng ating mahal na Pangulo sa AFP Modernization. Siguro po sa taong ito makikita nyo po ang pagdating ng mga bagong kagamitan na siya pong kailangan ng inyong sandatahan para maibigay ang kapabilidad, ang suporta sa ating pong security forces on the field. So tulad po ng nabanggit ko kanina, mataas po ang concern ng ating Pangulo sa inyong kasundaluhan at ito po ay nagmamanifest sa kanyang masidhing suporta para po sa AFP Modernization Program. Tapos i-verify lang rin po namin kung natuloy po kaya yung pag-sign ng Philippine-UAE Memorandum of Understanding on Defense Cooperation.
My apologies po dahil po ang pagpipirma ng mga ganyang kasunduan ay nasa ambit po ng Department of Foreign Affairs. Ngunit kami po ay kumpiyansa na sana po ito ay mapirmahan. Last na lang po for my part. In 2023, may proposal na ang DOF to reform the MUP pension program. Will the government still push through with the MUP reform for this year or within the administration despite its current tight fiscal space for DBM po? Okay. By provision po dito sa EO1E7 yung retirement policy natin as far as the MUP. So I think right now we are of course ongoing study as far as that MUP pension reform. So hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin ngayon yung ating pension reform as far as that is concerned. I-verify ko lang po. Noong 2023 po kasi meron na pong parang recommendation si former Finance Secretary Benjamin Jokno regarding po recommending na magkaroon na po ng reforms through legislation. Yung po bang study na yun, kailangan pa rin pong repasuhin or yun na rin po ba yung gagamiting basis for deciding kung magkakaroon pa po ng legislative reform for the administration? Okay, if you know, that was how many years ago. So there are developments na nangyari during this administration. So I think that is subject to study again. The implications, malaki kasi implication yan if ever in terms of the fiscal. So I guess at the same time, nakatalaga naman po sa EO17 na may TWG to look into that. So yung pension requirements ng ating MUP. Thank you po. Sunod po na katanungan, Tristan Odalo, Newswatch Plus. Hello, good morning po. Siguro po to AFP and PNP. Sir, security preparations for the hosting of ASEAN Summit, how ready are we and may mga namomonitor bang threats during the conduct of this important event? 17. Nagtitinginan kami, no? Sa aspeto po kasi ng safety and security, peace and order, lagi pong ang bida dyan ang PNP. Ang AFP po ay nagbibigay lang po ng suporta. Nabigyan na po ng marching orders ang inyong kasundaluhan na bigay ang kailangang suporta ng ating kapulisan as far as the security aspect of the ASEAN related activities for this year na tayo po ang host. So meron na po yung koordinasyon with the PNP. So yung mas detalye po niya bibigay ko na po kay General Nartates. As to the Philippine National Police, totoo. Sa katunayan, isang taon na po tayo nagpe-prepare tungkol sa pag-secure nitong activities ng ASEAN dito sa atin. Wherein ang bansa po natin ay ang host. So in coordination with other law enforcement agencies, the Armed Forces of the Philippines, at of course, nandyan din ang ating local government units. We are ready now to implement and or go with our security operations for ASEAN. Follow-up lang po. So sir, this year may namomonitor po ba tayong threats? And if I remember it right, noong 2017, nang nag-host din po tayo ng ASEAN, may mga pinatupad, lalo na nung sa Manila ginawa po yung mga ASEAN lanes and all. Will this same style or strategy be implemented, lalo na may mga VIP din po na dadaan sa mga major thoroughfares? Okay, tama po yan. Ang ating kinukonsidera ay ang different threats that will affect the activities. As of now, upon our coordination, hindi lang po ang Philippine National Police, ulitin ko, other law enforcement units, even the Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, and our community, wala po tayong nakukuhang or nakalap na threats with regards to the conduct of ASEAN. Sir, yung ano na lang po, yung magpapatupad din ba sir ng mga special lanes or ASEAN lanes para po sa pagdaan ng mga pag dito sa Manila ginawa yung... Okay, as to that details, of course, definitely magpapatupad tayo. That is to improve yung ginawang security operations last time and it will be implemented ngayon.
Salamat. Follow-up question po, Ace Romero, Philippine Star. Kay Secretary Toledo, doon po sa base pay, no, lirawin ko lang po, kasi di ba po may indexation law ngayon, wherein if you increase the pay of the active, tataas din yung sa pensioner. So tumaas po yung pension requirements natin ngayon. Yeah, definitely tataas doon yan kasi tumaas nga yung base pay nila kasi naka-index as you have mentioned, naka-index yung mga retirement pay ng ating mga MUP. So nakataas mayroon pong talagang tataas po ang kanilang mga pension din kaakibat doon. Kasi there have been concerns po na kapag hindi po natigil yung ganitong uri ng sistema, magkakaroon ng bloating sa pension requirements which might harm our fiscal health. Yung ating budget, baka masyado daw malaki na yung requirement. So, will the administration still push for the removal of that or the amendment of that indexation provision? Okay. As I mentioned earlier, we have a TWG under EO 107 that we study about the pension requirements or the reforming the MUP. But as of now, they're still conducting this study as far as that the reforms in terms of the pension. But ano lang, sa ngayon, sabihin ko lang na mayroon po tayong nakalaan na pondo para doon sa kanilang mga pension requirements. Around 6.2 billion ang requirements po para doon sa increase in pension. Pero yung budget department, meron pa rin po ba yung concern na ganon na minention dati, I think ni Secretary Jokno din, na pag hindi na reform ito na natili yung indexation na yon is lolobo ng lolobo hanggat hindi na sustainable yung pension requirements. Yeah, there were studies na like that actually in terms of actuarial studies na mayroong ganung na there will come a time that those pension requirements ay of course tataas ng tataas and hindi na maging sustainable. But that's why there's a continuing study as far as this pension requirements is concerned of the MUP. Okay. Kasi talagang malaki ang fiscal implication niyan. And as mentioned, talagang there will come a time, sabi nga nila, there was a study that I saw that there will come a time na even mas mataas pa yung maging pension requirements from the basic pay. Base pay. Go ahead, sir. Nais ko lang i-address yung concern regarding indexation kasi marami pong nanonood ng mga retirees. Doon po sa katanungan kanina regarding po doon sa nakaraang effort na i-reform ang pension reform law, nais ko lang pong i-emphasize na ang direksyon po noon ay kung ano man pong pagbabago sa kasalukuyang pension ng MUP, ito po ay i-apply doon po sa mga bagong pasok. Yung pong mga kasalukuyang tumatanggap ng pension, yung pong mga magre-retire na malapit nang tumanggap na ng pension, hindi na po sila maapektuhan ng kung ano man pong reforms ang i-apply ng ating pension reform law. Tulad po ng sinabi ni Secretary Toledo, meron pong technical working group at ako po ay kumpiyansa na ito po ang magiging take-off nung kanila pong pag-aaral. Ibabangga din po doon sa napakalaking requirement sa ating budget ng pension ng MUP. Salamat po. Salamat po. Sunod po na katanungan, Daryl Esguera, PNA. Okay na po. Wala na pong katanungan. Yosek, that's the last question na po. Maraming salamat kay PNP Chief Jose Melencio Nartates Jr., AFP Lieutenant General Romel Roldan, and DBM Acting Secretary Rolando Toledo. Maraming salamat po. Pwede na tayo umalis.